Hello guys! Welcome back to my another videos. Today, we're going to do another Learn in 4 minutes video. And our topic for today is about 2D array or two-dimensional array. Okay, wala nang patumpik-tumpik pa and let's begin. Ngayon, pag-aaralan na natin ang dadaanan yung hindi natin na-discuss noong nakaraang video, which is ang preferred way ng pagde-declare ng isang array. Ngayon, isang preferred way ng pagde-declare ng isang array is ganito, which is yung ginamit natin noong unang video. Bakit nga ba hindi natin ginawa yung ganito? Well, dahil mas prefer ng maraming tao ang paggamit ng ganito. Bakit? Dahil mas consistent and mas clear siyang tignan. Ibig sabihin, makikita mo pa lang pag nakita mo ganito, isa na siyang array. Dahil katabi ng box bracket ang isang data types. While dito, parang mahihirapan ka pang makita kung ito ay isang array. Ngayon, punta naman na tayo sa paglagay ng size sa isang array. Pero gusto ko tandaan nyo na lamang itong ginawa nating pag-declare ng size. Basta dito yung number ng size ng array. Kasi mayroon pa tayong tinatawag na instance variable and local variables. And sa another topic na yun and sa another videos na yun guys. So tandaan nyo na lamang ito. Ngayon, punta na tayo sa paano ba mag-declare ng 2D array. So kung tatandaan nyo guys, isang box bracket yung ginamit natin sa 1D array. Ngayon, ang 2D array, syempre ang gagamitin natin, dalawang box bracket kasi nga 2D array na siya. Which is 2-dimensional na siya. Okay? Okay, so punta na tayo sa syntax ng isang 2D array. So gusto ko guys, natandaan nyo tong syntax na ginawa natin dito dahil ganyan mag-declare ng 2D array. Una, i-declare mo muna yung data types mo. It's strings, integer, kahit ano dyan. And then maglagay ka ng dalawang box bracket dahil nga 2D arrays na ito. And then maglagay ka ng variable names mo, syempre, and then equals. And then gusto mo maglagay ng curly braces. Sa loob ni curly braces, another curly braces again, and then semicolon. Ngayon, ano ba to? Para mas maintindihan nyo guys, itong kulay blue na curly braces, that's represent our outer arrays, and ito naman yung inner arrays, okay? Ngayon, kapag marami kang arrays sa loob, kailangan mo syempre ng separator, which is ang comma. Ngayon, kung sa loob ni curly braces mo, is marami kang values, syempre kailangan mo ulit ng comma as a separator. So, yan lang ang syntax ng array, 2D array. Okay, paano naman na natin tatawagin ito? Hindi natin alam. 'Di ba? So, gawa tayo dito ng pagtawag, okay? Syempre, ano ba yung una natin ginagawa pag nagtatawag tayo ng 1D array? 'Di ba? Ginagamit natin yung variable names niyan and then isang brackets and kung anong index 'yun. Since 2D array na nga yung gagamitin natin dito guys, so hindi na lang isang box bracket yan, kundi dalawang box bracket na. Ngayon, saan natin yung kukunin yung index na ilalagay natin dito? Well, dito na papasok yung indexing na tinatawag natin. So, punta tayo sa baba kung saan may ginawa kong isang representation na magpapadali para sa inyong maintindihan ito. Ngayon, gusto ko natandaan nyo na yung unang box bracket dyan ay tinatawag nating rows. And then yung pangalawang box bracket naman ay tinatawag nating columns. Ngayon, ano ba yung rows? Rows is yun yung mga nakapahiga. Okay, pahiga. And then ang columns naman, yun yung mga nakatayo. So ngayon, paano ba natin tatawagin tong grades natin dito? So, kunwari tawagin natin si 94. Ano bang rows si 94? Edi 0, 1. So, 1 ang rows ni 94. Ngayon, ano ba yung columns ni 94? So, 0, 1. So, 1 din ang columns ni 94. So, pag pinilit natin to, lalabas si 94. Okay, guys. So, gusto ko lang na maintindihan ninyo na yung ginagamit natin is index. Okay, so remember na ang index is mag-umpisa sa 0, 1, 2, 3, 4. And sa rows naman 0, 1, 2, 3, 4. So, ganyan lang guys. So, sana may naintindihan kayo. And peace out.